Okay, regarding pala sa may concern about dun sa SAMP na ay gumana ng MySQL, okay, so, baka kasi yung port niya is meron ng naka-assign na, na isa sa mga apps nyo. Okay, so pwede nating i-check kung, meron na siyang nakalagay. Okay, so, yung 3306 sa akin is merong nakalagay, pero may SQL siya. Kaya, gumagana. Okay, so ito siya. Sa inyo, baka kasi meron kayong mga, for example, itong mga Wacom na yan, baka ganun, baka may naka-assign na doon sa port na dapat na ina-assign nyo sa MySQL. So, gagawin nyo, configure, yan. Tapos, try nyo i-change yung kanyang port niya. So, ito siya. Ayan. Wait, check ko lang kung nagre-record yan. Tapos, di ba, for example, itong Apache ko, yan. So, di ba meron siyang port, yan. Ito, 80. Tapos, may SSL port na 443. Yan. For example din, dalawa yung sump ko. So, pwede ko siyang lagyan ng 8080. So, yung isa, 80, yung isa is 8080. So, pwede yun. So, same lang din sa MySQL. Kung ayaw gumana ng 3306, gagawin nyo siyang 4. Ganyan. Or kung anong port na available sa inyo. And then, save nyo lang siya. Then, yun. Okay na siya. Yan, save nyo lang. And then, kung meron, or meron talaga naka-assign, at gusto nyo talaga 3306, check nyo yung mga services na running. At pag na-check nyo at nalaman nyo kung saan yung running na, ang tawag dito, na nagbo-block doon sa inyong SQL, then, yun, pwede nyo siyang i-end yung kanyang, yung running na apps nyo. Okay, so, pero yung pinakamadaling paraan is itong, iba nyo na lang import. Okay? Dito na tayo sa ating project ulit. Ayan. So, meron tayo, di ba, last time is yung view. Okay, gagawin natin ngayon ay yung add naman. So, add tayo ng frame. Ayan. Tapos, ang ilalagay natin is add record. Ayan. Wala ng Java lang. Add record lang. Tapos, click yung finish. Ayan. Ay, sorry. So, hindi ko pa na nag-click kanina yung inventory, sorry. I-drag ko na lang, pag ganyan. Sorry, refactor ko lang. Sorry. Kailangan pala muna, i-click nyo to, dito, tapos i-right click nyo. Kanina kasi hindi ko yata na-click ko ito yata. Kaya, yun. Okay, so itong ating package, dyan kayo mag-new. Para hindi ko yung ginawa ko kanina. Kaya, ulitin ko lang ha. Pero pwede nyo namang i-move kasi, for example, kanina ginawa ko. Pwede nyo i-move siya. So, kunwari, dinelete ko to. Delete ko lang siya. Ito, click mo na. Yan, tapos new frame. And then, add record. Click finish. Ayan, so dyan na siya. Sakta na. Tapos, pag dito na kayo, meron tayong possible na pwede nating ma-add doon sa ating data. So, meron tayong name, username, at password. Okay, so gagawin natin, add tayo ng label. Yan, lagyan natin sa label natin, name. Yan. Indicator lang siya. And then, lagay tayo ng text field. Yan. Tapos, stretch lang natin. Then, erase lang natin yung laman niya. Yan. Pero yung kanyang variable, gawin na siyang txt name. Yan. Okay, so dahil tatlo yung kailangan nating ilagay, gawin nyo na lang, click nyo yan, press control, click nyo to. Okay, naka-control pa din kayo, naka-press ang control. Okay, so habang naka-press yung control or naka-hold yung control nyo, i-arrow down nyo para mag-copy siya. Okay, and then isa pa, kasi tatlo, yan. Okay, so nag-copy siya. Pero kung gusto nyo naman yung naka-right click, copy, tapos paste, okay lang din naman. Or duplicate, ganun. Then change natin yung kanyang name. Name lang ha. Username. Ayan. Stretch ko lang. Ayan. Tapos, yung isa is password. Tapos, stretch ko lang ulit. Ayan. And then, ito. Di ba kanina nag-copy tayo? So, meron na tayong txt name. Ito. Yung txt username. Pero kung gusto nyo yung shortcut, pwede naman. Wala nang kaso. Change variable name. Gawin nyo tong txt password. Okay? So, okay na. Click okay na. And then, add tayo ng button. Pang trigger ng add. Okay. So, lagyan natin add. Yan. Button siya. Tapos, change natin yung variable ni button. Gawin natin siyang btn add. Yan. And then, click OK. Okay. Kung so, okay na, gawin lang natin, open na lang natin yung dati natin file, yung view record. Kasi same lang din sila ng connection. So, ikakopy natin yung connection niya. Okay, click nyo lang yung source code ni view record.
Yan. So, meron tayong last time na nakalagay dyan. So, gagawin natin, ikakopy na lang natin to para hindi na tayo mag-retype. So, copy. Yan. Tapos, paste lang natin dito sa source code. Ito, sa baba. After ng package. Yan. Ito, paste lang natin. Yan. So, sa taas siya ng public class record. Add record. Okay, so next is, kakapit lang din natin yung connection kasi same connection lang din naman. So, same na lang din natin yung name para hindi tayo mag-conflict. Yan. Yan. Tapos, itong ating connection string, yan, driver manager, or yung sa pinaglalagyan ng ating database, yan siya. Copy lang natin siya. Tapos, ilagay lang din natin kung saan yung location. So, kung kanina, nasa public view record siya sa ilalim ng init, ganun din dito. Sa ilalim din siya ng init component. Ito. Huwag nyo itong i-delete kasi ito yung kadalasan nagkakaroon ng error. Yan. At, palaging tandaan, yung mga curly braces, dapat magka-partner sila. So, okay na yan. And then, balik tayo doon sa code natin or sa ating screen. And then, i-run natin. Check lang natin. Ito, run file. Or pwede kayo mag-right-click. Kung gusto nyo mag-right-click, run file. Kung ano yung mas prefer nyo sa pag-run. Okay. So, wala pa siyang code. Running pa lang siya. Wala lang siyang error. Yun yung importante. Next is, okay, double tap itong add na button. And then, gawin natin, lagyan natin siya ng code sa loob. Okay, so, try. Pwede nyo i-copy yung sa taas ha. Ito, copy na lang natin. Copy, and then, paste natin dito, yung try. Okay, so ito, kasi hindi naman niya to code, kasi nasa taas siya ng code, then, erase lang natin yan. Ayan. Next is, try catch. Ang lalagyan natin ng code is itong nasa loob nito. Okay, so pwede tayong naglagay ng string, db user, parang ganyan. So, pwedeng yan, or db insert user, db insert, yan. Kayo nang bahala, kasi pwede naman siya kahit ano. Okay, so pwede naman na, yun, yung data, insert, yan. User define naman siya. Okay, so dito, sa part na to, lagyan nyo ng, yan, double quote, tapos, huwag ko lang i-zoom in, yan, ganyan lang. Okay, tapos, dito sa loob, maglagay tayo ng SQL. Okay, so lagyan natin insert into, tapos, pangalan ng table. Okay, so meron tayong services yung last time natin. Open na natin siya. Kung sakaling na hindi siya naka-open, click Windows at Services. Ayan. Yan. So, yung ating database, yan, inventory. So, sa taas naman na yan, sa inventory, yung kanina. Inventory ito. Okay, so ang kailangan natin is mag-insert siya ng data kay table ni user. So, ito. Pwede nga ito, habaan natin. Huwag na. Ganyan lang, maikli lang. Or insert user na lang. Insert user. db insert user. Yan. Pero kung gusto niyo maikli ha, okay lang din na. Mas okay yung maikli. Okay, next is, check natin yung spelling ni tbl user dito. Kasi yun yung ating insert ng data. So, tbl user dapat naka-lowercase. Yan. So, may S siya. So, tbl user. With S. Kailangan. Tapos, open, close. Yan, nakalagay. Magka-partner yan sila. Tapos, mag-insert tayo ng data. So, meron tayo kasi nakalagay dyan na name, username, at password. Okay, so gagawin natin, mag-insert tayo ng data para kay name din. Name. So, maglagay tayo ng name. Tapos, kuwet lang natin siya. Tapos, meron tayong username. Kung ano yung spelling nila at anong format ng text is ganun din dito. Username. Kuwet. Tapos, password. Yan. Password. Hindi pwede ang wrong spelling dito. Kasi ito ay database. Hindi niya magigets pag naka-ganyan ang format. Or pag naka-ganyan. So, bawal yun. Kung anong nakalagay dito mismo is yun din yung i-type nyo dito. Yan. Pa-insert daw tayo sa tbl user name, username, at password. Ang value niya ay question mark muna kasi hindi natin alam kung saan pa ilalagay. So, pwedeng question mark. Yan, ganyan. Okay, so kung okay na to, enter natin, tapos prepared ulit natin yung statement. Yan. Tapos, lagay natin ng PST lang din ulit. Yan. Tapos, connection, lagay natin. So, antayin na lang natin para tayo magka-typo error. Ito. Prepared statement. Antayin nyo. Kunwari ito. Hindi nyo alam kung ano yung keyword. So, dot na lang. Tapos, prepared statement to. Click nyo na lang yan. Tapos, yun, automatic na din makukunin niya to. So, na-lesson na yung inyong pag-type. I-semicolon nyo na lang. Yan. Ibig sabihin,
is, kinukuha niya yung connection nitong database nyo. Tapos, yung task or yung, ano tawag dito, yung action na gagawin nyo doon sa TBL user. So, may keyword kayo na insert. Ibig sabihin, mag-add kayo ng another data or mag-insert ng another data. Next is, tawagin natin si PST. Okay, so, i-prepare natin yung statement. So, isi-set natin siya, yung string. Okay, so, close lang natin. Yan. Ito yung format dyan. So, yung one is para kay txt name dot get text. Ibig sabihin nun, kung ano yung mga na-type sa txt name is ilalagay niya doon sa 1. Yung 1 is para kay name. Okay. Next is pst dot set string. Yan, click lang natin to. Ito naman is 2. Ang 2 ay para kay username. Ayan. So, sorry. txt pala. txt username. Tapos get text ulit. So, kukunin niya yung tinype ni user at ilalagay niya dito sa i-prepare natin na statement. Tapos, pst dot set string ulit. Tapos, lagyan natin ng 3. And then, gawin natin tong txt password. Okay, ito yung same natin kanina, yung sa tinatype ni user. Okay, next is, so, lagay tayo dito ng int. Tapos, row affected. Pwede naman kahit ano ha, user-defined naman ito. Affected equal to pst.execute update. Pwede naman na diretso yung naka-pst execute update lang, hanggang dito lang. Pero kasi, gusto natin malaman kung nag-save ba talaga siya o hindi. So, meron tayong, kumbaga may prompt sa atin or sa user kung na-save ba yung data na in-input natin. So, lagyan natin if ang row affected, ito, tawagan na natin to. Okay, so, ang row affected niya is greater than 0. Ibig sabihin, may laman siya. Then, ang gagawin natin is J option pane. Yan. So, J option pane is, yan yung sa taas. Ito. Ito, yan. J option pane. Gawin natin, dot, tapos, show message dialog. Yan. Lagay tayo dito ng, ito na lang. Kasi root na din naman siya. Tapos, ito ng data stored successfully. Ayan. Next is, paano naman kung hindi? So, meron tayong else. Tapos, copy ko na lang to para hindi na ako matagalan. Yan. And then, ilagay ko lang dito, failed to store data. Ayan. So, try natin i-run yung ating code. Okay, try natin maglagay tayo ng data. For example, Pedro. Yan. Peter. Tapos, Peter at 1, 2, 3. Yan. For example, yan. Pag click natin to, dapat mayroon magpa-pop sa inyo na data stored successfully. Pag in-okay natin, okay, so wala pa tayong reaction dyan. Hindi natin alam kung nag-save ba siya o hindi. Try natin i-check sa view record. Ito. I-run natin to. Yan. Click natin tong view. Okay. Andun si Pedro sa ating record. Okay? So, gagawin natin, di ba magkahiwalay sila ng file? Itong add record at itong view record. Pwede naman natin silang pag-isahin. Okay, gagawin lang natin. Siguro dito na sa baba. Yan. Ay, sumama. Okay, so, ang gagawin lang natin, ika-copy lang natin to. Ito tong table na to. May code din kasi yan eh. Ay, sorry. May nakasetup na pala. Walang code. Walang code itong table ha. Ito yung may code, yung button. Okay, copy lang natin to. Tapos, ilagay natin dito sa add na to. Tapos, i-paste lang natin siya. Ayan. Okay. And then, gaya ng sinabi ko kanina, ang my code is yung view na button. So, i-copy lang natin siya at i-paste sa kabila. Check natin. Di ba medyo hassle kasi kailangan pa natin maglipat-lipat ng field. So, why not i-click ko na lang yung button na view. Okay, so gawin natin, run ulit. Okay, so lagyan natin, click lang natin to. So, ito yung si Pedro. Working itong view button kasi pag nagka-copy tayo ng
button, automatic na nasasama yung kunwari itong button to, may code to, nasasama yung kanyang code sa pag-copy. Okay, so pag click nyo to, yan, meron siyang nakalagay dyan na code. Yun yung kanina na, or yun yung sa last video na ginawa natin. Okay, next is, kung okay na, then check natin kung nag-add talaga siya. Okay, so oran natin. Pag click natin to, si Pedro, yan, 3 pa lang. So maglagay tayo dito ng 1, Cruz, 1, John, 1, 2, 3. Yan, kunwari ganyan. Then, click natin yung add na button. So, dapat meron gantong lalabas. Pag in-okay natin, hindi siya kusang mag-update. Gagawin natin, i-click natin yung view button. Ayun. So, nag-update na siya. Yun lang, kailangan pa natin i-click yung view button. Okay, para hindi na tayo mag-click ng view button, gagawin nyo, di ba itong nasa labas, itong frame, gagawin nyo lang, wag kayong mag-click ng object yung frame mismo, dapat ito. So, kaya sa dulo yan. Tapos event, tapos hanapin nyo yung window, open. Ibig sabihin, pag open ng window, dapat meron na siyang record na naka-open dyan. So, gagawin natin, click natin to. Ayan. So, wala pa siyang code. Gagawin natin, yung code natin dito sa view button, yan, ika-copy natin siya. Yan, copy, lahat. Tapos, sa baba nun, or hanapin nyo yung form window open. Tapos, doon nyo siya i-paste. Yan, naka-paste. Para sa sila ng code, Okay, para hindi lang siya click ng view button. Okay, so gagawin natin, i-run natin kung working siya. Okay, so, di ba? Hindi na natin kailangan mag-click ng button. Kusa siyang nag-display. Okay, so kung sakali naman na meron tayong input, click lang natin tong view button. Hindi ako hindi pala ako nakapag-click ng save. Okay natin. Tapos, pag-click natin, so automatic ando na siya. Kaso lang, bakit kailangan pa natin mag-click ng view button? Pwede naman siguro na automatic pag-add, refresh agad, or ma-update agad yung table. So, gagawin natin, di ba meron tayo ditong btn view button? Okay, so siguro singit na lang natin dito sa taas. Yan. Maglalagay tayo ng public, di ba naka-private ito? Lagay tayo ng public, void, refresh, table. Ayan. Tapos si curly brace, automatic may ka-partner na yan. Okay. So, tatanggalin na natin tong code dito. I-copy natin siya. Yan. Highlight natin. Copy. Tapos i-cut nyo na lang. So, dapat wala ng code si view button. Kasi ililipat na natin siya dito sa public void na tawag dito na code. Okay. So, paste lang natin siya. Yan. So, kung okay na, gagawin natin, si view button, i-delete natin siya. Kasi wala na din naman siyang code. So, gagawin natin, dahil meron tayong refresh na table, kakopy natin to. Yan, copy natin yan. Tapos, naalala nyo kanina yung sa add na button. Ito. Yan. Di ba meron siya ditong if-else? Okay, so ibig sabihin, itong code dito, dapat, pag nag-prompt na sa user na data stored successfully, dapat mag-refresh na yung table. So, yung code natin kanina sa button, di ba kailangan pa natin i-click yung view button para mag-refresh or para mag-display yung updated na add natin. So, this time, gagawin natin, itong ginawa nating public void na galing kay view button, copy natin siya, ilagay natin dito, yan. Dapat kasi para sila nang nakalagay. Kaya kinapi-paste ko lang para iwas typo error. Tapos, semicolon nyo lang, yan, ganyan. Tapos, i-run nyo uli. Okay, so ito yung aking record. So, kung naglagay ako dito ng QWERTY. Yan. Tapos, pag click ko yung add, di ba hanggang 5 lang to. So, pag click ko yung add, yun. So, magkakaroon na agad siya ng updated. So, hindi na ako nag-click ng button para sa view. Automatic na siyang madi-display doon sa ating table. Okay, naka-automatic na siya. Okay, next is, para medyo maganda naman yung ating, tawag dito, yung ating display or yung ating code para sa add, gagawin natin, di ba pag nira natin siya, kanina, di ba kunwari nag-type tayo, di ba kanina hindi na alam kung naklik ko na ba tong add na to o hindi, ganon. Kailangan pa natin i-click. Tapos, prone siya sa redundancy kasi isip natin, nag-add ko na ba yun o hindi? So, kailangan ko pang i-click ulit. So, wala siyang yung parang ipa-prompt ka na na-add mo na or tawag dito, walang indicator kung na-click ba natin tong button. So, gagawin natin, double tap lang natin to. Ayan. And then, maglalagay lang tayo dito ng
code sa baba para ma-check natin if yung data natin is redundant ba o hindi. Okay, so gawin natin, enter lang natin to. Sa gitna nito, gawa tayo ng isa pang checker lang naman siya. Check if may existing na ganong data sa ating record. Okay, so enter ko lang muna ng onte. Yan. Tapos dito, lagay lang natin string check. Tawag dito, check data na lang siguro. Tapos, ay bakit magkadikit? Check data user. Ayan. DB user. DB user. Check user na nga lang. Tapos, ito, double quote natin. Tapos, gawin natin, select, tapos, count, and then, check natin, count from, select daw natin, yung, baka kasi may possible na may same na nung data, from, TBL user pa din, same na nung sa taas, ito. TBL user, users pala. Okay, so, where, ibig sabihin ng where, kung saan, syempre, where, ang name, ay equal kay, yan, naka question mark, at baka naman kasi yung username ang parehas, ayan, so, yan, i-question mark natin, or baka naman, parehas talaga silang, kasi pwede na kasi magkaparehas yung name, pero mag-iba yung password or username, pwede naman parehas ng name, parehas ng username, mag-iba yung password, so mag-ibang tao yon. So, gawin natin, password, ayan, so semicolon ko lang, then, gawin natin, prepared statement ulit. Yan, tapos, gagawin natin, check user data. Yung check user input na. Tapos, gawin natin, connection dot prepared statement ulit. Yan, tapos, yun na yun, check user. And then, yan. Tapos, i-check niya, itong user check, user input, yan. Tapos, yung set ng string natin, same na din dito sa taas. Ayan. So, pwede nga din natin i-copy yan eh. So, pwedeng copy na lang to. Hanggang dito, yan. Tapos, kakopy ko na lang siguro to, para makabilis. Yan. Okay, same na din sila. Gawin natin, palitan na natin to. Siyempre, mag-iba sila ng location or yung index. txt, username naman to. So, galing to sa input ni user. Ito naman is txt password. Ayan. Tapos, meron siyang next na code. I-enter ko lang to. I-tab ko lang. Ayan. Pag hindi niya matab, gawin nyo, highlight nyo. Tapos, meron kayo makita ditong arrow. Yan, ito-tab nyo lang. Click nyo lang yan. Tapos, gawin natin, int count. Kasi ka-count niya kasi kung meron bang ganong name, eksakto talaga, username, name, at password. Kung meron, yun yung mag-pa-prompt sa atin. So, set, record set, result set dot, wait lang, check natin yung ating code. Ay, nakalimutan ko na. Meron pala tayong next, nakalimutan ko na. So, gawin natin, result set pala muna. Kasi same na din siya ng prepared statement. Result set muna. Tapos, lagyan natin ng result check na lang dito. Result check user. Again, pwedeng ibahin nyo ha ito. Tapos, equal to check user input. Tapos, execute query. Execute niya if meron bang ganong result. Okay, so gawin natin, result set, copy na ulit ito. Ayan. Tapos, gawin natin, next, yan. Okay, so para yung data natin, kunwari, sa unang line ng ating data, walang ganon. So, baka sa next, hanggang sa maubos yung data, kailangan niyang i-check if may ganong nag-i-exist na information na parehas talaga yung name, username, at password. Next is, yun, mag-int na tayo. Diba? Nag-skip tayo. Count is equal to, tapos tawagin natin ulit si result checker. So, result check user, tapos get
int, ay sorry, okay, 1. Okay, so kung sakali daw na if si count ay greater sa 0, if meron daw result, kasi ang result ibig sabihin is 0, sina-check natin, kung meron siyang laman, or meron siyang nakitang same talaga, so yung count is magiging 1. Pero kung wala, then wala naman siyang prompt. Gagawin niya, isa-save niya yung data natin. So, pag greater sa 0, ang gagawin niya, magpa-prompt na lang siya kay user. Yan. So, show message. Lagyan na lang natin dito. Data already exist in the database. Hindi mo lang siguro nakita, kaya yun. Charot. Else, syempre pag else, masisave na yung data. Ayan. Okay, so gagawin natin. Run ulit natin. Okay. For example, naglagay ako dito ng Ana. Ayan. Ana, and then 1, 2, 3, 4. Okay. So, for example, na-add ko na siya. Ayan. Di ba naka-add na siya? Kaso lang kasi, hindi siya nabura. Kaya, niisip ko, hindi ko na napansin. For example, hindi ko napansin na may nakalagay pala na ganong data. Same na same. Kasi hindi naman nabubura yung text box. So, gagawin ko, i-click uli. So, magkakaroon siya ng ganitong prompt. Ibig sabihin, meron ng data nag-i-exist sa database nyo ng maganon mismo. Okay. For example naman, nagkamali ako, hindi talaga yung si Ana. Si Hana talaga yon. Ayan. So, iba sila ng username. So, pag click natin, ma-add siya. Bakit? Kasi, baka ibang tao talaga yun. Nagkataon na talaga na same yung pangalan, same yung username, mga ganun. May same na dalawa. Pero kung eksaktong-eksakto, yun, doon na siya magkakaroon ng error or magkakaroon ng prompt sa inyo na nag-exist yung same na data sa inyong database. Okay? Next is, gusto natin, di ba kanina, hindi siya nabubura. Gagawin natin is, buburahin natin after natin ma-delete yung, or after natin ma-add yung data. So, gagawin nyo, di ba yung button dito is add. Okay. So, double tap natin. Para magkaroon siya ng transition from add to save, gagawin natin, enter na natin to, if ang btn add.getText, ayan, kung ang text daw niya is equal daw kay caption ni add, ito mismo sorry, kung ano mismo nakalagay doon na text, ito, okay, ikakopy na lang natin. Yan. Pero kung ang nakalagay dito sa inyo is nakakapitalize, for example, add na ganyan, dapat ganun din yung ilagay nyo doon sa inyong code kasi hindi sila mag-equal. Isa sa akin, lowercase lang, so add. If ang button is ang kaniyang text ay add, then gagawin ko siyang btn add dot, isiset ko siya sa text na save. Yan, save. Okay. Tapos, pag naklik ko na yung button na yon na save, so dapat pala, pag click ko yung button na add, ay yung txt name ko is magiging masiset sa walang laman. Kasi mag-a-add pa lang ako eh. So, txt username, dapat ito is isaset ko din siya sa walang laman din. Txt password dot set text, yun, walang laman din. Yan. Okay. Else, for example, naklik nyo na yung add na button. Okay, so magiging empty na yung mga text box. So, pwede na kayo mag-input ng data. Paano naman pag ang kanyang caption ay save? So, gagawin natin, else if ang btn add natin na get text natin, if ang nakalagay naman, kasi from add naging save siya eh. So, magkakaroon transition. For example, pag click natin tong, iran ko muna. Pag click kasi natin itong add na button, magkakaroon siya na ganyan. Okay, so magkakaroon siya ng caption na save. Kasi doon nga sa sinet natin sa code. Okay, so kaso lang, blanco nga yung masisave kasi nga ginawa nating empty. Okay, gagawin natin
Else, if naman, ang btn add na get text or ang nakalagay naka-assign doon na value is equal kay save naman, yan yung gagawin niya. Yan. Okay? So, di ba meron tayong curly brace na to? I-copy natin to. Ayan. Tapos itong curly brace, so dapat sa pinakadulo, so nag-error siya, di ba? Kasi kulang tayo ng isa pang curly brace. So, gagawin natin, paste lang natin yung kanina sa taas, tapos add natin ng curly brace. Yan. So, ibig sabihin, sakop siya ng else. Okay, so, yun na siya. Okay, so dito, di ba kanina sa taas, save yung nakalagay. Ito. So, gagawin natin, babalik rin natin. Gagawin natin siyang, ayos na yun? Add naman. Ayan. Tapos, pag nira natin siya, okay, for example, click natin yung add button. So, nag-type tayo dyan. Okay, so ready na tayo mag-save. So, click na natin to. Yun. Nag-save na yung data. And then, nawala na yung file. Kasi nga, dapat na tayo mag-add. Yun yung purpose nung may double quote lang yung walang spacing. Okay, so ito naman, next is, para ma-prevent si user na basta-basta lang mag-enter ng data. Kasi tingnan nyo, pag niran nyo to, automatic, di ba, naglalagay siya ng data. So, para maiwasan yan, i-click nyo to, or pwede namang mano-mano, click nyo yan, tapos hanapin nyo dito sa properties niya, meron kayong makitang editable. So, uncheck nyo lang yan. Tapos ito naman, sa username, uncheck nyo lang din yan. At password, i-uncheck nyo yan. Yan. So, check nyo kung tama na ba or kung lahat ba ay na-uncheck nyo. So, dapat itong name, kahit anong type ko dapat dito sa keyboard, dapat hindi siya makapag-input ng data. Okay, so, ano yan? Kung hindi tayo na makapag-input ng data, paano tayo mag-add? Okay, so, kasi dito, kahit mag-click ako ng button na add, hindi siya makapag-add. Nag-click na ako niya ng keyboard ko, or nag-type na ako niyan. So, i-close lang natin to, kasi natin isi-save yun. Gawin natin, i-click natin yung add na button. Okay, so dito, di ba meron na tayo nung naka-empty? Kaso lang, kailangan kasi nating i-disable or gawing true yung editable. So, dapat na, pag-click ko yung add na button, dapat na i-edit na yung laman nung ating text box. So, gawin natin txt name dot set. Yan. May nakalagay dyan, set editable. Tapos, gagawin natin siyang true. Yan. Tapos, next is txt username dot, tapos set natin uli, editable. True uli siya. Tapos, yung password din natin, same lang din. Password dot set editable. True. Yan. Okay, so, pag nira natin, check natin kung working. Okay, so, pag nira nyo, dapat hindi siya makapag-type. Ayan. Pero pag click nyo yung button na add, ayan. So, pwede na kayo mag-type. Diba? Kasi nga, naging true na yung dito banda. Okay, so, pag click natin yung save, yan, automatic mag-save. Ang problema natin, kahit na nag-change yung caption niya to add, is wala na, hindi na siya, pwede na ulit siya makapag-type kasi na-true natin, kasi hindi natin na-false. Gagawin natin, close na natin to. Tapos, copy lang natin to. Yan. Ilagay natin sa pinakababa. Yan. Tapos, i-paste lang natin. Yan. Tapos, kanina, di ba, true. So, after niya dapat na mag-save ng, or mag-store ng data, dapat, automatic, isa niya yung add na button to add, and then empty. At the same time, dapat ito ay false. Yan. Okay, so pag nira natin siya, okay, so try natin Okay, nag-type ako pero wala akong walang nag-display. So pag hindi ko yung add button, yan. So pwede na ako mag-type. Tapos, pag sinave ko siya, okay, so save successfully. Pag in-okay ko, nag-add siya doon, nawala yung content, bumalik siya sa caption na add, tapos hindi na ako makapag-type. Okay? Yan yung kanyang purpose. Pero meron pa tayo isa pang mali. Kasi, nakapag-add tayo, tama lang. Click ko yung add, tapos click ko yung save. So, kahit sabihin niya na data exists sa database, meron pa rin tayong blanco na data. So, dapat kasi hindi. Dapat, maiwasan niya na mag-input si user ng blanco. Kasi required na maglagay siya ng name, username, at password. Okay, so gagawin natin, para maiwasan yon, balik tayo dito. Okay, so dito sa save button, yan, maglagyan tayo dito ng, enter na natin. Yan, if daw si txt name dot get text, ayan, that equal to empty, or ganyan, or if
txt username dot get text. Pag ang in-input ni user ay empty, kumbaga wala siyang input, yan. Pwede naman ang word is empty, pero pwede naman para may clean na lang. Yan. Tapos, i-or lang natin. Bakit or? Kasi, pwede kasi, pag add kasi, kailangan lahat empty. Paano kung ang na-miss niya lang ay password? So, hindi siya magpa-prompt na fill all fields. Mapupunta ulit siya sa save. Kaya, ang option dapat, either sa tatlong ito ang empty. Magpa-prompt siya na kailangan kumpletuhin mo yung field. So, gagawin natin, yan, password, dot get text, ayan, tapos dot equal, yan. Okay, kung okay na to, curly brace lang natin, tapos enter, kasi automatic naman. Tapos, lagyan natin ng j option, pane dot show message, dialog, yan. Tapos, lagyan lang natin ng please fill all the data, or fill all fields na lang. Yan. Tapos, dito, syempre, kung hindi naman pwede na, kunwari, nag-prompt siya dito, pero makakapag-save siya kasi nasa labas siya ng, tawag dito, nung statement natin. Dapat mag-else din tayo dito para maharang niya. Else, yan. So, yan lang. Wala naman tayong gagawin. Else, ibig sabihin, pag may na-input, dito siya mapupunta sa else. Okay, so gagawin niya, else, tapos, so magkakaroon siya ng error, gawin niyo lang, ganito. Enter niyo lang. Pwede naman dito na sa baba, ay sa taas, dito sa catch, kasi from try siya try. So, gawin natin hanggang catch. Ayan. Yan siya. I-tab ko lang para. Yan. Okay, ang kapartner nito, dikita nyo sa yung blue na yan, yan yun. Ang kapartner niya is yung else. So, pag nira natin siya, okay. Kunwari ito, i-click natin yung add na button. So, kunwari blanco yan, pero nakapag-type tayo dito dalawa. Pag click natin to, ayan, please fill all fields. Okay, so, for example naman, itong username, mas click natin to, ayan, please fill all fields, yan. Kaso lang, ang problema natin, paano kung nakalimutan lang natin na, or kung nakalimutan natin, kasi na-erase siya, gagawin natin, para masakop siya, gagawin natin is, lagyan na natin dito sa baba. So, pwede lang siya ma-save pa, pwede lang siya mag-exit doon, or pwedeng ano nga to? Pwede lang mawala yung data pagtapos na siya mag-input. Okay, so yan. Curly brace sa baba. Nilipat lang natin. Iba din sa taas. Gawin natin, ilagay lang natin siya sa baba. Ay, nagdami na. Yan na lang. And then, run ulit natin. Okay, so pag natin yung add button, ayan, so fill all fields. So, kailangan, yun, hindi na siya nabura. At least, hindi na kayo ulit ng type. So, pag tinype nyo, ayan, pag save, yun, okay na. Okay na? So, yan is para sa add na, pag-add ng data. Okay?